Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. Dear Kathy, ako nga pala si Mateo, 40 years old. Isa ako sa mga masugid ninyong tagapakinig mula nang minsan kong marinig ang inyong programa sa isang tindahang nadaanan ko noon. Simula noon, Kathy, naging bahagi na ng araw ko ang pakikinig sa iyo. Ngayon ay nais ko sanang ibahagi ang kwento ng isang batang ni minsan ay hindi ko pa nakita. Pero araw-araw ay laman ng isip ko. Aaminin ko, Kathy, noong kabataan ko ay magulo ang buhay ko. Isa akong lalaking hindi marunong magmahal ng totoo. Marami akong nakilalang babae, pero wala akong sineryoso ni isa. Dahil ang totoo, katawan lang ang habol ko noon at para bang trophy lang sila na ipinagmamalaki ko sa mga kabarkada ko. Alam ko, Kathy, na maraming madidisappoint sa akin ngayon. At hindi ko naman itatanggi na mali ang mga nagawa ko noon. Pero sa pagdaan ng panahon, natutunan kong lahat ng kasalanan ay may kapalit. Lahat ng kalokohan ay may balik na konsensya. Ngayon, Kathy, ay iba na ang buhay ko. 12 taon na akong kasal sa asawa kong si Glenda. At biniyayaan kami ng isang anak na pinangalanan naming Gwen. Masasabi kong masaya at buo ang pamilyang meron ako ngayon, Kathy. Si Glenda yung babaeng nagpabago sa akin. At siya ang nagturo sa akin kung paanong magmahal ng totoo at kung paanong maging responsabling ama at asawa. Kathy, dahil sa kanila, ay masasabi kong tumino ako at iniwan ko ang dati kong pagkatao at pinili kong ituon ang buhay ko ngayon sa pamilyang binubuo namin. Pero Kathy, sa kabila ng tahimik kong buhay ngayon, ay tila ba may isang multo ng nakaraan na patuloy na bumabagabag sa akin. May kutob akong, may panganay akong anak, bukod kay Gwen. Noong binata pa kasi ako, ay may nakilala akong babae sa isang club. Siya si Rita. Naaalala ko pa nun. Isang gabing parehong lasing at may nangyari sa amin. At Kathy, pagkatapos noon, ay hindi na rin naman nasundan. Wala na ring komunikasyon sa pagitan namin pero nakuha ko ang social media account niya. Makalipas ang isang buwan, nakita ko ang post niya. Buntis siya ng isang buwan. Kathy, bigla akong kinabahan at naisip ko na posible bang ako ang ama ng batang dinadala niya. Pero nung mga oras na yon, ay hindi naman din niya ako kinontak. Hindi niya ako hinarap. Kaya inisip kong baka hindi sa akin ang bata. Baka may ibang lalaki sa buhay niya. Lumipas ang mga taon, Kathy. Pero palihim ko pa rin siyang sinusubaybayan sa social media. At nakita ko
na nanganak na siya. Nakita kong lumalaki ang bata. At sa tuwing tinitingnan ko ang mga larawan nito, lalo akong napapaisip. Dahil para akong nakatingin sa sarili ko noong bata pa ako. Bago ako ikasal kay Glenda noon, naglakas loob akong nag-message kay Rita. Tinanong ko siya ng diretsyo kung ako nga ba ang ama ng anak niya. Pero imbes na sagot ang matanggap ko, ay binlock niya ako sa lahat ng mga account ko. Walang paliwanag. Walang kahit isang salita. Simula noon, Kathy, mas lalo akong kinain ng tanong. Kung hindi ako ang ama, bakit kailangan niya akong iwasan? At kung ako naman nga, bakit ipinagkait sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong anak? Isang dekada na ang lumipas, Kathy. Hindi ko pa rin siya mahanap. Para bang sinigurado niyang hindi ko sila matatagpuan. Hindi ko naman gustong guluhin ang buhay nila, Kathy. Hindi ko rin gustong sirain ang pamilyang mayroon ako ngayon. Gusto ko lang malaman kung maayos ba ang kalagayan nila. Kung ano ang pangalan niya. Kung masaya ba siyang lumaki. At kung minsan ba, ay naitanong niya kung sino ang kanyang ama. At higit sa lahat, hinahanap din ba niya ako? Minsan naiisip ko na baka ito ang kapalit ng mga kasalanang ginawa ko noon. Ang mabuhay habang may anak akong hindi ko mayakap, hindi ko matawag na anak, at hindi ko man lang masilayan ng personal. Pero alam mo, Kathy, umaasa pa rin ako na balang araw. Kung loloobin ng Diyos, ay magkikita rin kami. At kapag dumating ang araw na yun, sana nga ay hindi pa huli ang lahat para sabihin sa kanya na hindi man kami nagkasama. Kailanman ay hindi siya nawala sa puso at isip ko. Kathy, dito ko na muna tatapusin ang kwentong ito ng buhay ko. At kung sakaling nakikinig si Rita o ang anak ko sa kanya, gusto kong ipaalam sa iyo, anak, na gusto kitang makasama. Kahit sa isang pagkakataon. At sana dinggin ang aking dasal na ako ay mapagbigyan. Maraming salamat, Kathy. Lubos na gumagalang, Mateo. Love Me, Kathy G.